Hello sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo? Siyempre, saan mang sulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Okay? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, at saka subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated bawat upload po natin ng mga updated videos and siyempre live stream. O kakatapos lamang po ng libing ni Pope ni Pope Francis, nag-coverage po tayo. So balik na naman tayo ngayon sa issue political. Pagkatapos ko na mag-cover ng libing ni Pope Francis doon po sa Vatican, nagkaroon po ako ng pagkakataon na magbuklat ulit ng aking social media account, Ginoo ko Patawara Santissima. Hanggang sa nakita ko mga kamunting tinig, itong balita na, Diyos ko, coming from Sara Duterte, inikayat daw po ni Sara Duterte ang mga Pilipino na baguhin ang mga maling ugali sa pagboto. Abaw galing pa talaga kay Sara Duterte. Anong alam mo na mag-advise ng mga ganyan? Vice President ka lang na walang kwenta. Tama? Oo. Kasi sabi niya dito, sabi daw sa headline, hinikayat daw po ni Sara Duterte, no, ang BP na walang kwenta, na walang ibang ginawa kundi yung mag-endorso ng mga kandidato, pero hindi isang tabi ang pang-aaway at saka paninira. Tapos, kawawang mga alipores ng mga Duterte, ayun, namalakpak naman sila kahit wala silang alam sa mga pinaggagawa ni Sara. Kahit niloloko na lang sila ni Sara, no? Palakpak pa rin sila ng palakpak. Parang nagmukha na silang mga uto-uto sa harapan ni Sara Duterte. Ngayon papalapit ang eleksyon, naku, sabi niya, dapat daw baguhin natin mga Pilipino ang ugali natin sa pagboto. Oo, para meron tayong nakita ng mga bagong leader at mayroon tayong nakikita na pagbabago sa ating bayan. For your information, Sara Duterte, hanggat nandyan kayo sa gobyerno, kahit anong pagbabago ang gagawin ng ating mahal na Pangulo, hindi nyo pa rin susuportahan. Salita ka ng salita na gusto mong makakita ng pagbabago, pero yung laman ng puso at isipan at mga bunganga ninyo, paninira sa mga sinasabi ninyong kalaban sa politika. Bastos yan. Di ba? Yung pagkabastos na ugali mo, ikaw pa ang may lakas loob na magsabi niyan. Ang mga matitino mga Pilipino, hindi na kailangan mong sabihan ng ganun. Alam na po namin yan. Ikaw, alam mo, pag endorso pangalan ng kandidato, sa tingin mo, bubutuhin namin yung mga ini-endorso mo, walang mga alam yan. May alam nga, pero yun, magtraidor sa bayan. Pagkatapos, look at the senatorial slate of your father. Yung mga ganyang klase mga mentalidad na, hikayatin mo ang taong bayan na baguhin ang mga ugali sa pagboto. Pag hindi pala kayo butuhin, pag hindi butuhin yung mga kaalyado nyo, ibig sabihin, hindi natututo ang taong bayan. Sino bang kandidato ninyo ang ipagmalaki nyo dyan sa padapa wala ng laban? Si Amy Marcos. Kaalyado mo yan? Hindi mo naman kaalyado yan, Nagtraidor mo na sa alyansa. Si Camille Villar. Kaalyado mo na? Ba nagsabi? Kaya lang syempre, no? Kaibigan nyo, di bahala kayo. Pero when it comes to, alam na namin yan. Kayo ang manloloko sa taong bayan. That's the reason why na wala kayong nakukuhang suporta sa majority ng mga Pilipino. Kasi bastos ka Di ba? Mantakin mo dyan. Ito pa. Sinabi pa ni Sara Duterte. Pinuna ni Sara Duterte na BP na walang kwenta ang administrasyon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, no? Sapagkat sabi niya ang alyansa para sa bagong Pilipinas, no? Wala anyang tunay na pagbabago sa bansa. Mango ka bulag ka, ba? Garapal ka at madumi ka maglaro sa politika. Kaya wala ka nakikita at naramdamang pagbabago. Kasi
Ang nakikita mo lang, ang kagandahan ng patayan dito, patayan doon, administration ng tatay mo. Wala kang ginawang BP. Ikaw ang pinakawalang kwenta na BP sa Republika ng Pilipinas. Akala mo? Akala mo sa mga statement mo na mamuna ka lang na mapuna? Hindi ka ba nahiya sa kaluluwa mo? Uy, gumising ka, babae. Hindi ka na nirespeto ng sambayan ng Pilipino ngayon. Na-overwhelm ka sa 61,000 mo na, 61% mo na trust rating? Hindi ka ba nahiya na magbunyi sa mga ganyan? Kahit ano pang sabihin mo, Sara Duterte, sinusumpa ka na ng taong bayan dahil alam mo, wala kang kwenta na naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bobo ka eh. Maninira ka. Ang dumi-dumi maglaro sa politika, manggagamit ka pa. Ginagamit ka na, ginagamit mo dami yung nanggagamit sa'yo. So, because of your political survival, tingnan mo kadami-dami mong kaso, andyan yung ICC, andyan yung impeachment, andyan yung plunder. O, ano pang klaseng mukha iharap mong sambayan ng Pilipino? Mahiya ka sa sarili mo, huwag mong ipilit ang taong bayan. Kung manalo ka man, naloko mo lang ang mga Pilipino na mga naguyo mo. Asa ka nakita? Ikaw ang pinakawalang kwenta na BP sa Republika ng Pilipinas dahil hindi mo nakikita kung ano ang mabuting nangyayari ngayon sa Marcos administration dahil nabulag ka sa galit mo. Nabulag ka sa panibugo mo, sa inis mo. Ha? Dapat, sampalin mo ang sarili mo para matauhan ka. Na pilit mo na lang, pinipilit ang sarili mo sa tao. Lahat na nagagandahan, ikaw lang ang wala. O, hindi mo nararamdaman. Alam mo sabi ni Sara Duterte, mga kamunting tinig, sabi niya, ang narinig lang natin daw ang bagong Pilipinas, pero wala naman talaga nagbago sa ating bayan. Sabi ni Sara Duterte, lalo pa daw tayong nagugutom. Ang dami daw ng mga pamilya ang mga nagugutom. Bumibenta na ngayong gobyerno ng 20 pesos na bigas, gaga ka, sinisira mo pa eh. Ay, kasarap-sarap mo murahin. Sa totoo lang. Kasarap-sarap mo murahin. Magkaiba lang tayo, tumatanggap ka ng 100,000 sa gobyerno, pero maninira ka ng gobyerno. Kasi sa personal na interest mo, ambisyosa ka kasi. Yan ang tatak mo. Ambisyosa na Vice President. Hindi marunong maghintay na matapos ni PBBM ang termino dahil swapang ka sa kapangyarihan. Bastos ka pa. O ipokrita ka pa. Lahat na lang ata ng karakter ay dyan. Kaya nga tingnan mo yung mga sumusuporta sa inyo ng alingangana. Mantakin nyo mga kamunting tinig. Gusto mo lumang Pilipinas? Lumang style? Oh, hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Once you became partner of the president. Ha? Sa limpapaw ka pala, plastic ka. I love you, BBM. I love you, BBM. Gaga. I love you, BBM. Pagkatapos, ganun ang actuation mo? Bakit? Pag magsalita ka pa laban sa gobyerno, are you sure that you are for the Filipino people? O para lang sa political ambition mo? Kasi kung hindi ka nag-ambisyon sa politika, endorse mo si Amy at saka si Camille Villar. May kandidato tatay mo. Pagkatapos, mang-endorso ka ng mga tao na itotolerate mo yung pagka-traidor nila. Darating ang araw, tatraidorin ka, iiyak ka. Kaya nga nakakabwisit yun nung ang narinig daw natin bagong Pilipinas, gutom pa rin. Kung hindi ka ba namatmango, i-criticize mo ang bigas na ibibenta ng gobyerno sa halagang 20 pesos? Sabihin mo, pangkain ng baboy? Ha? Bintahan kayo ng 20 pesos na makain ng tao? Bakit hindi mo muna subukan? Bago ka magsalita. Aling nga talaga to? Yan ang problema sa iyo kasi Sara Duterte. Baka pagsalita ka lang, mapalakpakan ka lang, masuportahan lang ang kabubuhan mo, okay na. Look, hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasabi mo? Ha? Lalo pa daw nagugutom dahil magnanakaw kayo ng pundo ng taong bayan. Di ba? Magnanakaw kayo ng pundo ng taong bayan. Tapos, isisi nyo sa Marcos administration. Programa ng Marcos administration na bagong Pilipinas. Kung hindi ka ba na matangingot na pagka-leader ng bansa, kukontrahin mo. Gumawa ka din ng programa mong ipagmalaki mo.
Ang tingin mo sa mga tao, sa mga Pilipinong bibili ng 20 pesos na bigas, hayop? Anong klaseng mentalidad mayroon yan? Anong klaseng mentalidad meron ka? Ang tingin mo sa tao na bibili ng bigas? Actually, mga kaalyado mo man lang ang naghanap ng 20 pesos na bigas. Pagkatapos, sasabihin mo, pang baboy, pang hayop, lamaw. Tapos ngayon, bagong Pilipinas naman. Ang tagline naman ng ating Marcos administration, sabihin mo na naman na walang bagong Pilipinas dahil lalo pang nagugutom. Anong ginawa ninyo sa pondo ng taong bayan? Di ka ba nahiya sa mga pinagsasabi mo? Kung hindi ka manuhol, hindi ka sundin. Panahon ng tatay mo, nabago ba ang pamumuhay ng mga Pilipino? Sa pagpatay ng mga sinasabing mga adik na hindi naman justify in court if they are what they call this, adik or not? Tapos, may gana ka pa na mag-advise na baguhin ang ugali sa pagboto? Bakit umaasa ka pa ba na mananalo yung mga senatoriable ng tatay mo? Bakit kailangan yung manira? Kung siguradong manalo yung mga senatoriable ng tatay mo. Sige nga. Sagutin mo nga. Bakit kailangan mong manira para lang pumutuhin ng taong bayan? Si Isko mo sa Manila. Tapos si Aimee mo, si Camille mo, partido ng tatay mo. Ngayon ako nakakita na partido ng tatay niya, opisyal lang partido ng tatay niya, mag-endorso ng kandidatong labas sa partido nila. Kagaguhan. Ano na? Sigurista? No wonder sinusuka kayo ng taong bayan kay mga halos malademonyo ang mga ugali nyo, nakakahiya. Lumayas kayo sa gobyerno. We don't deserve of that such kind of advice. We know what we're doing. Kayo ang dapat makinig sa taong bayan. Lumayas ka sa pagka-vice president. Hindi na maghintay ka pa nang i-convict ka. Para hindi ka ma-convict, mag-suporta ka sa mga traidor ng mga senatoriable. Klase nga pagkaugali ni Sara nito. Ay, nako. BP na ambisyosa, BP na walang kwenta, walang performance, mango. Kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, at saka subscribe. Ito po ang Munting Tinig Channel. Pupunahin ninyo ang gobyerno, pupunahin namin kayo. Patas lang. Ikaw pinakabastos, wala ka ganit performance? May performance ka? Ano yung pagmalaki mo na performance mo sa office mo? Magbigay ng burial assistance gamit ang pera ng gobyerno? Libing ni Pope Francis, pagkatapos, pamumulitika pa rin, yan ang ipapairal nyo? Classy. Ipilit nyo pa sa tao, inutusan lang bumili ng suka, tumakbong senator. Ikaw pa talaga, Sarah, may gana mag-advise? Na kailangan baguhin ng mga Pilipino ang ugali para sa pagboto? So, halimbawa, butuhin ng taong bayan ang mga kandidato na line up sa administration, hindi pala bago ang ugali nila. So, pag binoto yung si Philip Salvador ninyo, pag iboto yung mga traidor ninyo ng mga kandidato, yung sumusuporta sa China, ano may pagmamalaki mo? Bisyusa kang palaka ka. Sige huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. Hanggang sa muli, ito po ang ating channel, no? Naniniwala po ako na tayo ay mga Pilipino, ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas na hindi tanggap ni Sara Duterte dahil gaminango lang. Again, tayo ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas na hindi tanggap ni Sara Duterte na Pilipinas ay nagbabago. Dahil ang BP natin na walang kwenta, gaminango. Presidente ng impyerno.